Good day mga kawupok, no? So yun na nga, day 2 ng stop smoking natin. So bali ngayon, pupunta ako ng hospital para puntahan yung tita ko kasi nga nakaka-admit siya. Bali ililipat siya ng hospital ngayon sa public kasi naidala nga namin sa private kasi nga wala talagang tumatanggap sa kanya para i-confine siya. So ang hirap magka pumunta ka sa may public hospital tapos kapag hindi emergency hindi ka nila asikasuhin. Kasi si tita kasi sinasabi nila na hindi daw emergency yung nangyayari kay tita, pero si tita iniinda niya na yung sakit niya sa tiyan. So yun, bali naidala namin siya dun sa St. Luke's para i-check yung sakit niya, din na-confine siya. So ngayon, para may admit siya, mga ilang araw din yung gamutan, kailangan niyang ilipat kasi nga hindi namin kaya yung babayaran namin dun sa hospital. So sunod-sunod na problema yung hinaharap namin kaya hindi ko alam kung paano ko solusyonan. Tapos kagaya niyan, may sakit pa yung anak ko, sobrang magang-maga na rin yung mukha niya. Talagang yung sa bandang iipin niya, hanggang dito na yung maga. And hindi rin siya madala ng biyanan ko kasi nga masama rin yung pakiramdam. So ako hindi pa ako nakaka-absent sa work. So siguro bukas absent muna ako or mag-half day ako para dalhin siya sa pedya. Kasi iba na yung pagkakamaga ng mukha niya, yung kabilang pisngi niya. So yun, bali alis na muna ako. Tutuloy-tuloy ko na to para makita ko kung paano yung magiging progress ng ginagawa ko sa pamilya ko. May ayos yung buhay namin. So paano ko masusolusyonan lahat ng problema. Kasi wala talaga, kinakain na tayo ng lungkot, depresyon. Pag nagpadala kasi tayo, wala eh. Mangyayari, baka kung ano na, di ba? Huwag naman sana. So hanggat kaya ko, lalakasan ko yung loob ko dahil nandiyan yung Panginoon. Yan, magbabalik loob tayo sa Kanya. Kasi siya lang ang tanging dahilan kung bakit natin kailangan hindi sumuko sa buhay. So yun, sana supportahan nyo ako guys sa video na ginagawa ko para naman makatulong ako sa amin. Kasi ako talaga yung parang pinaka breadwinner na kailangan may ayos yung buhay nila. Basta hindi ako, parang kulang ako kahit kasama ko yung pamilya ko. Kapag hindi ko nakikita nasa maayos yung pamilya ko, kailangan natin mag-ayos. Hindi lang tayo sa kanya ng gabay bago tayo umalis. So yun, maraming salamat. Sana supportahan niyo ako. So yun na nga mga kabukpok, na alis na tayo. Bali, dadala lang tayo ng mangkok tapos bibili na ako ng pagkain ng kapatid ko din sa labas. So dito yung bahay namin sa baba. Yan. Dito naiwan ni Lola yung gagawin niya kasi naggagawa siya ng puto. Paninda niya sa tuwing madaling araw sa umaga. So yun. Tapos yung lolo naman, nandito siya nakahiga. So hindi ko alam kung alam niya may sakit si tita, anak niya. Hindi mo makikita sa kanya yung bakas ng pag-alala ngayon. Kasi yun nga, kasi nga wala kaming pera eh. Hindi namin alam kung paano namin gagawin. Bahala na. Sino bang mag-aalala? Siyempre yung nanay. Tsaka ako, bilang ako na rin. Ako rin naman yung kasama nila dito. So yun. Alis na muna ako. May lolo. Tulog siya. Iwalay sila ng higaan ni Lola. Dekada na yung nakakalipas, hindi sila nagtatabi ng higaan. Ayun guys. Ito muna tayo. Nakabili ng stock ko. Private na naman yun. Puno daw. Puno rin yung ICU dyan. Kahit nakalagay na sa kanya, admit na siya. Wala. Ba't kasi nilipat mo kasi pinaano mo? Ayun. Mahal nga. Gusto na ilabas sila tito. Gusto na ilabas sila tita? Gusto na ilabas sila tito doon dahil nga Tito Freddy? abuti kami 100 sa isang gabi. Paano yun? Mag-aalap na naman tayo ng hospital. Dalhin sa Diliman. Kaya, ang hospital ba na? Sa Istanbul. Wala po ba yun? Wala din doon. Yan, pwede ka rin. Meron din dyan. Hospital yun. Lilipat na naman ng hospital. Ano? Ace Medical. Puno na daw dito. Pwede dyan. Dito kami sa Kirino. may General Hospital, Quezon City. Sa may Muñoz. Balik na kami ng... Puno yung mga hospital. Ayun, kailangan muna namin maghanap ng hospital.
So yung mga kagupo, bali pang-apat na hospital na natin to. Walang nag-admit kay tita kasi walang may mga ICU. Ano ang mga ICU? Saan ang daan? Dito? Pang-apat na ICU na namin, pang-apat na hospital na to. Pupuntahan namin sa FPU. Puro puno lahat eh. Bali susundan namin kung safe na ba sila paalis. Dito ba? Yan, balikan namin kayo. Ayun mga kupot, pang pang-apat na hospital na pupuntahan na namin to. Kasama ko yung misis ko. Bali, punta naman kami ng FPU ngayon kasi galing lang namin ng hospital dito sa may Commonwealth. So, pangatlo yun. Tsaka yung pang-apat. Gagawin namin. Check namin kasi ang hirap makahanap ng merong ICU. Walang lahat puno. Paano pa kayo pupunta tayo ng public hospital? Eh, sigurado puno yung mga ICU doon. Ayun. Check natin sa FPU kung meron. Paano ka na? Bili ka na doon. Para asupin na lang kita. Bili ka na. So yun, bali, pupunta kami ng FPU Hospital. Check namin kung merong ICU doon kasi kapag wala na namang ICU doon sa hospital ngayon, edi gusto na naman kami, hanap na naman kami ng bagong hanap na naman kami ng bagong hospital na aanuhan namin. Kukonfinean kay tita kasi kailangan niya talagang i-admit. Within 24 hours kailangan niyang ma-admit para magastro siya. Kasi ang tama ng sakit ng tita ko is Hepa B. Hepa B ang sakit niya. Walang bisyo yung tita ko, walang basta sobrang lakas ng pangangatawan niya pero piroy mo tinamaan ng ganung sakit. Kaya yun, mahirap talaga kasi kagaya niyan, lalo na pag wala kang pera, walang sa'yo, walang ipagtutulong sa'yo. Hindi, magpakasakali na lang talaga sa Diyos kung ano mangyayari. Totally talagang sugal kami. Kung bahala na kung private or kung hindi man kami makabahay, kung makulong man kami, bahala na. Basta masecure lang namin na maging maayos yung kalagayan ng tita namin kasi sobrang siya sa amin, sobrang importante tsaka sobrang mahalaga siya sa amin kasi nga hindi na siya nakapag-asawa kasi siya na yung bumuhay sa amin, siya na nagtaguyod sa amin. Kami na yung naging pamilya niya, mga pamangkin niya, kaya syempre kami, pangarap din namin makabawi sa kanya balang araw. Pero yun nga, kalakasan na lang talaga ng loob guys. Kung saan man dalhin, bali pupunta namin sa hospital na itong pangapat dito sa MPU. Titingnan namin kung may ICU para makonfine nga si tita, ma-admit siya. Kapag wala na talaga, hanap kami, wala kami magagawa. Talagang ubusan talaga ng pera pamasahe sa taxi pa lang. Sugat-sugat na talaga. Kaya sana guys, itong makapanood ng video ko, supportahan nyo lang yung video ko. Masayang-masaya na ako. Okay na po yun sa akin. So yun guys, balikan ko kayo, pabiyahin na kami. Bali hindi pa kasi kami kumakain ng asawa ko eh. Kumbaga, focus talaga kami makahanap eh, hindi na namin iniintindi. So siya hindi niya na kaya. Kaya yun, pinabili ko muna dito sa 7-Eleven para makakain. Kahit paano may laman yung shot. Basta malaman lang namin na maayos lang yung kalagayan ni tita, ma-admit lang siya, okay na yun, makakapagpahinga na kami, makakaano na kami. Pero syempre, hindi pa rin namin maiisip yung gastusin syempre, di ba? Actually talaga, wala talaga kami pera, hindi namin alam kung paano kami makakabayad sa mga private hospital. Pero bahala na si Lord, sugal kung sugal. May pagsapalaran na lang talaga guys. Wala ganun talaga eh. Siya na bahala magbigay sa atin ng solusyon kung paano natin masusolusyonan yung problema natin ngayong gabi. Actually, halos araw-araw talaga dumarating yung problema sa amin. Ngayon lang talaga mas mahirap kasi nga pagdating sa ospital, wala kang kalag talaga. Ubos. Kahit wala ka talagang ilalabas, kailangan mo maglabas. So yun, balikan ko kayo guys. Medyo palobat na rin ako. Ngayon na lang ako nakapag-video ulit. Salamat. So yun mga kabukok na nandito na tayo sa hospital ng Malpar dito sa Commonwealth. Kasi sabi sa FPU, wala daw silang ICU doon. So
So, pang-limang hospital na napunta namin to. Bali, mag-alas 12 na ng gabi. Talagang ano, hindi masama pa yung pakiramdam ko. Hindi namin alam kung meron na dito. Sana meron na para matapos na yung problema namin ngayong gabi. Makainom na ng gamot si tita, makapagpahinga na ng biyahe-biyahe kasi simula pa nung ano, alas 6. Magbabiyahe-biyahe na, palipat-lipat na ng hospital. Bali pang 5 na to. So kailangan kasi within 24 hours, kailangan ma-admit na siya kasi sobrang dilaw niya na. Naninilaw na talaga siya ng sobra kaya nagmamadali na talaga kami. Kasi mahirap talaga. Sana Lord talaga, kayo nang bahala sa amin. Tulungan niyo sana kami Lord. Kaya gantay tayo ng update kasi bawal pumasok sa loob. Kaya balikan ko kayo, panapat na ako. Kaya magsisave lang ako ng battery para may pag-update pa ako sa nangyayari ngayon. So yun guys, balikan ko kayo. So ayun mga kagugpug, no, walang ang available na ICU dun sa may huli nating pinuntahan sa Malbara. Wala silang ICU dun. So ngayon, next na punta namin, bali pang-anim na to, punta naman kami ng public kasi sa mga private talaga wala. Kahit sa private, sugal kami, wala. Tingnan namin ngayon sa Quirino Hospital sa public dito sa may sa may Katipunan. I-check namin, sana meron na. Kasi talagang natatagtag na si tita eh. Tapos wala pang kain yun, maghapon, magdamag, simula kahapon, wala pang kain kasi hindi siya pwede kumain. Ngayon, pwede naman na daw, sabi ng doktor sa kanya. Iniisip namin kung sana pala hindi na lang nalis dun sa St. Luke's na una nilang pinuntahan. Kasi hindi rin talaga kung isipin namin yung billing dun, hindi namin talaga kakayanin. Sana itong pupuntahan namin sa Quirino is meron na silang bakanteng ICU. Sana meron silang ICU talaga. Lagyan mo sa kapatid mo. Para matapos na yung ano namin ngayon, hassle namin ngayong gabi. Kasi hindi pa kami nakapagpahinga, galing pa kami trabaho. Yun, balikan namin ngayon sana. Pagdasal natin na sana meron ng bakante para matapos na yung problema natin ngayong gabi. Pagdasal na natin. So yun mga kamukuk, nandito na tayo sa huling barahan natin talaga. Balik kami dito. Kung saan unang dinala si tita, sa St. Luke's, as usual. Parang pinaikot-ikot lang kami. Pampito na to. Kasi sabi sa Quirino wala daw silang ICU doon. So yun, last na to, bali dito talaga is susugal na talaga, sugal kung sugal, bahala na si Lord. So yun sila. Saan? Kala ko yun. So yun, sugal kung sugal na, nandito na kami. Papababa na nila si tita. Nandiyan si tita sa taxi. Kunin ko lang yung papel niya.
So yun, bali nandito na kami. Pantayin na lang namin yung kapatid ko para mapirmahan yung admission ni tita. So ganun talaga nangyari. Balik kami dito sa St. Luke's. Kumbaga nagpaikot-ikot lang kami. Halos inabot pa kami ng 6 na ospital. Tapos kabalik rin pala kami dito. Kumbaga sugal talaga. Bahala na kung anong mangyari. Importante hindi na lang titingnan yung pera. Basta importante is ma-admit lang si tita kasi yun yung sabi sa kanya ng doktor na within 24 hours kailangan ma-confine na siya para ma-ano siya. Magamot kasi durog na daw yung kidney ni tita. So yun, bali antayin na lang namin yung kapatid ko tapos baka umuwi na rin kami para at least makapagpahinga na kami lahat. Kasi may mga pasok pa kami ma'am. Pasok pa kami bukas. Yung asawa ko alas 4 pagigising yan. Tapos yung anak ko bukas kailangan pa namin ipa-check up pala yun kasi nga yung sa gums niya sobrang namamaga na rin, nanana. So kailangan na rin namin sa hospital. Sige, bawal mag-video dito kaya rin. Sige, balik tayo. So yung mga grupo, bawal pala mag-video doon, no? Kaya dito tayo lumipat. So yun, waiting na lang tayo sa utol ko para may ihatid tong mga pagkain nila at makakain na rin sila tapos kami umuwi na rin. Bahala na bukas kung ano maging resulta. Sugal talaga. Si Lord na yung bahala. Pagdasal na lang natin yung tita ko na mas makarecover siya agad kasi ibang-iba na yung itsura niya. Mamaya papakita ko sa inyo. I-edit ko tong video na to para makita niyo yung kalagayan niya. So yun, pagdasal sana natin siya na makarecover siya ulit kasi hindi talaga ako sanay. So yun guys, kita-kits na lang tayo sa bahay. So yung mga kaupo, pauwi na kami at sabi ng hospital sa kanila is waiting na lang daw sa admission ni tita. So sila Karel na yung bahala dyan, yung kapatid ko. Bali siya na yung mag-aasikaso para sa kami talagang kailangan din namin i-double check din yung kalagayan nila para sa mga gamit na dala-dala nila kasi kailangan namin bitbitin. So yun, bukas ang gagawin naman namin, baka yung isa sa amin is mag half day muna para doon naman sa anak namin is mapa-check up naman siya kasi nga namamaga naman yung mukha niya ilang araw na. Hindi namin maano kasi nga dumaan ng linggo walang hospital tapos kahapon wala rin maghahatid kasi or magdadala kasi nga pumasok kami tapos si Lamami may sakit din yung biyanan ko kaya yun, bukas titingnan natin yung pagkakataon kasi medyo lumalaki na rin yung maga sa mukha ng anak namin nag-aalala na rin kami. Sunod-sunod talaga yung problema guys pag mga ganito, sabayan pa ng sakit namin, may trangkaso pa ako, gagaling ko lang din sa trangkaso tapos yung asawa ko galing sa sakit din yan, kakagaling-galing lang din, halos lahat kami may sakit kaya yun, baliwin na kami para makapagpahinga na rin muna. Mag-update na lang ako sa inyo update na lang ako ulit pagka nandun na ako sa bahay para mapagkwentuhan naman yung nangyari. So yun, balikan kayo guys, sana supportahan nyo itong video na to guys kasi marami kayong matututunan na aral dito kung paano kayo lalaban sa mga bawat problema na harapin nyo. So yun, so yung mga upo ko lipat na naman, ayaw siyang tanggapin kasi feeling kasi ng mga dito sa St. Luke's wala kaming pambayad kaya pinagpapalipat na naman kami ng ospital. So yun, hindi namin alam kung paano ngayong gabi to gagawin namin. Papakasakali kami dun sa isang ospital na tinuturo sa amin dito sa St. Luke's na dun daw kami check namin kung meron silang ICU. So no choice na talaga kami, kailangan talaga matulungan kasi kanina pang umaga tinatanggihan na kami kasi akala nila wala kaming pambayad talaga yun naman talaga yung totoo, wala talaga. Ayan, so yun, nahanapin namin yung hospital na tinuturo ng St. Luke's kasi ayaw nga nila kasi tanggapin si tita kasi feeling nila wala talaga kaming pambayad. So yun, talagang sumusunod din kasi talaga kami. Bahala na kung magkapera. Basta, alam din talaga nilang wala talaga kaming pera kaya
parang tinataboy nila si tita kahit sila na mismo nagsabi na kailangan within 24 hours is ma-admit si tita, pero yun nga, tingin nila wala kaming pera kahit may kita nila na sobrang dilaw na ni tita. Kailangan talaga yung mag-fight siya. Binig namin dito sa last na pupuntaan namin ng hospital. Pagka wala, go na kami doon. Meron ng ICU dito sa pupuntaan namin. Nagkabing kami. Pero kung wala, talagang side post na talaga meron eh. Tumal na talaga kami. Kaya tao. Tingnan na namin guys. Napalaran na talaga. Umiiyak na yung kapatid ko kasi kanina pa silang umaga, tinatanggihan talaga. Hindi, dito ka na. Ayun, tingnan namin dito, papasok kami dito ngayon. Pasok kami dito, malapit lang dito guys sa sa St. Luke's, nung tamayan lagi na to, na check namin dito sa meron. Sabi na Lord, kayo na bahala talaga. Hindi na namin alam kung saan kami mapupunta. Sir, may napunta na ICU sa inyo? Oo. Sana na naman meron. Hindi namin alam kung tayo na. Sorry Lord, nagmura na naman ako. Hindi namin talaga alam. Hindi namin alam kung paano na to, paano nang ngayong gabi. Since yung St. Luke's na mismo tumanggi sa amin na private hospital, alam nila na wala kaming pera, kaya hindi kami talaga tinatanggap. Kumbaga, parang pang ilang hospital na to, pang siyam na hospital na itong pinupuntahan namin. Sana matulungan nyo kami. Ang hirap ng ganitong sitwasyon, tapos yung anak ko pa mayroong pansakit, namamagapay mo kayo, hindi na makahinga. Hindi ka, emergency naman, kailangan nung kahit may trangkaso ako ngayon, talagang tinatrabaho ko talaga, kahit galing pa ako trabaho, wala nang pahinga. Kailangan natin sumagal eh. Walang araw, babaliktad din ang mundo. Mahirap guys pag wala kang pera dito sa Pinas, kawawa ka ubos ang pera mo. Sa mga ospital pa lang, lalo na pagka wala kang pera sa ospital, nako. Kawawa guys, magagaya kayo sa amin. Palipat-lipat ng ospital, dinaw na yung tita ko, nangihina na hirap na makatayo. Pero ganun pa rin yung trato nila, di ba? Hindi sila naawa sa tao, basta kailangan may pera ka. Kakasikasuhin ka nila. Kaya kami, hanap talaga kami ng ospital na mapupuntahan. Kasi halos lahat talaga wala, tumatanggi talaga. Kaya ayaw nila. Kaya kayo, alagaan yung mga sarili nyo. Iwasan yung magkasakit. Kung magkakasakit man kayo, dapat may ipon kayo lahat. Ubus talaga iipon nyo, lalo na pag malalang sakit. Mahaba-habang gamutan to kay tita. Kung tutusin kasi kidney yung tama niya, i-prove na yung kidney niya eh. Kaya kailangan natin kung makabawi kay tita man. Hirap. So yun guys, alauna na ng madaling araw, alauna na. Hindi pa rin kami nakakahanap ng ospital para kay tita. Sana makahanap na kami talaga. Pagdasan nyo sana kami. Update na lang ako ulit. 10% na naman yung cellphone ko. So yung mga kabupok mo, balik tayo ulit dito sa St. Luke's kasi yun nga, gaya nga ng sinabi dun sa isa namin pinuntahan na sinasabi ng St. Luke's ngayon, napuntahan daw namin, dito lang rin yung malapit sa kanila, ayaw nilang pumayag hanggat hindi magde-deposit ng 50,000 sa kanila. Kasi nga, syempre, alam nila, galing yun ng St. Luke's, tapos itatransfer sa kanila. So, kumbaga money down muna,
Eh, wala naman tayong ganun kalaking halagang pera eh. Kumbaga, bahala na kung sino man yung gusto tumulong sa amin. Sana matulungan nyo kami kasi dahil hindi namin alam kung gaano kalaki yung babayaran namin dito. Kumbaga, sinugal na namin talaga basta ma-admit lang si tita. Hindi rin naman talaga din namin gusto magkasakit siya eh. Wala naman may gusto magkasakit eh. Sa palaran na lang talaga. Bahala na si Lord sa amin. Sa kami lang din. Kung paano kami makasurvive ngayong gabi. Hanggang sa mga susunod na araw. Susunod pa yan, gagastos din na naman kami sa anak namin. Papacheck up din namin. Siyempre, kailangan din yung gamot eh. Yung kapatid ko, umiiyak na kasi talagang wala pa yung tulog. Simula kagabi pa. Halos puyat na yun maghapon. Tapos gaya nga nun, siyempre, simula kaninang umaga, yun nga yung sabi niya, parang hirap silang tanggapin niya kasi yun nga yung tingin sa amin talaga. Is wala kami pera, which is totoo naman. Diba? Siyempre, private to eh. Pero di na rin kami sumugal dun sa mga public kasi siyempre alam namin, punong-puno na yun. Kasi nag-try na rin kami sa mga public eh. Kaya nagmotor kami kasi kami yung taga-tingin ng mga dadali. Paglilipatan kay tita, dalawa kami. Isang taxi na sakay si tita, tapos ako nakamotor. Baga, anuhan kami, salitan kami sa mga lugar na mga papalitan namin kay tita na pupuntahan niyang ospital. Eh, bahala na bukas kung anong maging solusyon na gagawin ni Lord sa amin. Basta makasurvive lang kami ngayong gabi. Okay na ako, ma-admit lang si tita ngayon para magtuloy na yung gamot niya, tapos matapos agad yung problema namin na makapagpalakas siya agad. Yun lang, okay na yun sa akin. Basta yun lang naman yung ano namin sa buhay. Yung lahat ng mga problema pumapasok sa amin, sinusolusyonan na lang namin. Hindi namin sinusukuan talaga. Baga, may iyak ka na lang talaga sa sunod-sunod kasi takin na parang walang pahinga talaga eh. Pero hindi naman yung Diyos. Pero yun mo, anak ko may sakit, ako may sakit. Hindi ko alam kung diabetic ako ngayon. Basta may kita nyo yung balat ko, kung may kita nyo yung balat ko. Talagang iba na rin siya. Tapos matagal gumaling yung sugat. Kaya nag-stop na rin talaga ako mag-yosi. Stop na ako mag-smoke. Kasi yun, sobra na talaga eh. Yung asawa ko, may sakit din. Lola at lolo ko, yan. May sakit din sila. Yung biyanan ko, may sakit din. Halos lahat talaga kami. Baga wala talagang tinira. Start nung pagpasok ng December 20. Yan, tuloy-tuloy na yung sunod-sunod na yung ano namin. Taon-taon yan nangyayari, ganito, pagsubok. Pero taon-taon din namin hinaharap yan. Hindi ko nga alam kung paano namin nalulusutan eh. Eh, nandyan, buti na lang, nandyan yung Diyos. Hindi tayo pinapabayaan. Yun lang talaga, bahala na si Lord ngayon gabi. Sana ma-admit na si tita para ano na siya ng gamot niya na gagawin sa kanya kasi naawa na ako sa kalagayan niya. Pero yun mo, palipat-lipat ng ospital, lantang-lantang gulay na, di ba? Lantang gulay na yung tao, tapos papabiyahihin ka pa ng papabiyahihin. Halos hindi na makatayo, tapos naninilaw pa. Hindi sila naawa sa tao, di ba? Kaya eh, ganun talaga sa Pilipinas eh. Basta wala kang pera, tayo ka. Kaya kailangan, importante talaga hindi tayo magkasakit. Lalo na kung wala kang ipon, bawal ka magkasakit. Kasi ubusin ka talaga niyan. Ubusin ka talaga. Pero mo, ngayong gabi pa lang, kakapalipalipat namin ng ospital. Umabot na yung pamasahin nila tita ng 2,000, di ba? Hindi lang siguro. Para lang makahanap siya kasi ilang beses yung tinatanggihan. Halos mangiyak-iyak na talaga kami. Hindi namin alam kung... Pero yun, pang ilan na to? Pang siyam na siguro na ospital na binalik-balikan na namin. Baka makarating na kami sa sobrang layo. Naka-charge lang ako sa motor. Para may update ko lang yung ilagay na ngayon sa ginagawa namin ngayong gabi. Hindi namin alam kung ano oras kami makakauwi. 1:30 na guys, time check 1:30 na. January 7, 1:30 na guys. Papasok pa yung asawa ko ng alas 4. Tapos ako,
papasok din. Hindi ko rin alam kung makakapasok ako kasi nga kailangan talaga namin dalhin yung anak ko rin sa ospital or pa-check up din eh kasi iba na yung maganang sa ano niya eh, papakita ko na lang sa inyo kung anong itsura niya nung pag-aisumpo ka niya tapos yung itsura niya sa ngayon. Nag-aalala talaga ako. Hindi ko rin alam kung paano gagawin namin kasi sunod-sunod talaga. So yun. Siguro ma-update na lang ako ulit. Babalik na lang ako ulit kapag nasa bahay na kami para tatapusin ko tong video na to. Sana itong video na to guys, pag napanood nyo, importanteng advice ko sa inyo, bawal ka magkasakit kapag wala kang pera. Kumbaga, kailangan may pera ka, kailangan mong magsumikap, magkapera para pagdating ng panahon na nagkasakit ka is may mahugot ka kasi ubos talaga pag may sakit ka. Malulugmok ka talaga. Tapos, ganun, di ba? Kumbaga, ikaw na lang na kumakausap sa sarili mo. Walang mangangamusta sa'yo, di ba? Kayo na lang din mag-asawa. Kayo na lang din mag-asawa mag-aanuan. Dadamayan. Kaya, yun. Basta, tuloy-tuloy lang. Kung ano mang nangyari ngayong gabi, bahala na ang Diyos. So, update na lang ako pag nakauwi na kami. Or, tapusin na lang tong video na to para, basta supportahan nyo. Kung mapanood nyo, supportahan nyo. Kayo na bahala. Kung sino magbibigay ng tulong, maraming salamat. Importante kasi talaga si tita sa amin, guys. Isa siyang, kumbaga, isa sa tinuturing kong isa sa pinakabayani sa amin. Kaya nag-aano rin ako. Ayun, mag-end na sa kita-kits na lang ulit tayo. So yun mga kupupup, nandito na tayo sa bahay, no. Bali yun, nakakauwi lang natin. And yun nga yung naging ganap dun sa St. Luke's ngayon. Kumbaga kung sugal talaga kami, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera na panggagamot sa kanya kasi wala talagang tumatanggap sa kanya para na merong bakanting ICU kasi talagang puno talaga. Bali nakasyam na nga kami na ospital and walang gugusto na mag-admit sa kanya. Kung makikita nyo, ito yung itsura ng tita ko nung nasa ospital siya. Tapos yun nga, ganyan na itsura niya. Tapos magpapalipat-lipat pa kami ng ospital, di ba? So yan yung itsura niya, guys. Yun, kita nyo naman kung gaano ano yung katawan na ni tita, kabagsak na, tapos naninilaw na siya, nahihirapan na siya sa katawan niya kasi nga, yun, mabigat daw yung pakiramdam niya. Tapos susunod kong bukas na gagawin namin is ipa-check up naman yung anak ko dahil nga mayroon siyang sakit sa gums, namamagana talaga. So papakita ko sa inyo yung itsura niya talaga nang wala siyang maga sa bibig. Tapos ito na meron siyang sakit na namamaga sa mukha. So kailangan din namin siyang pa-check up. So ito papakita ko. So bali yun, nag-aalala na talaga rin kami kasi kailangan na nga namin din siyang pa-check up. As in, sagad-sagad talaga yung problema na kinakaharap namin ngayon. Tapos bukas hindi pa namin alam kung hindi namin maisip kung magkano magiging bill namin dun kasi private yun, guys. Hindi rin namin alam kung saan kami kukuha ng pera na malaki. Basta bahala na kasi sinugil lang talaga namin kasi nga wala na talaga eh. No choice na talaga kami. Kung meron lang maayos-ayos na hospital talaga dito sa Pinas eh, wala naman. So yun, basta time na siguro para makabawi-bawi naman tayo, di ba? Hindi ko na kailangan mahiya. Bakit kailangan ko pa mahiya na i-upload to, di ba? So kung sino mga gusto guys na tumulong sa amin, ilalagay ko na lang siguro yung Gcash ko, tapos
para pambayad ng hospital bills ni tita. Kahit sa anak ko, basta kahit ako nila sumagot siguro doon. Basta yung kay tita lang talaga kasi mahal talaga yung, alam ko mahal yung babayaran namin doon sa St. Luke's. Pero buti na lang, thank you Lord, kasi pumayag na yung St. Luke's na i-admit siya doon. Talagang sinugal na namin biruin mo, nandun na kami, tas papalipatin na naman kami ulit, di ba? Parang ang hirap naman. So, kailangan pa namin mag-down ng 50,000 din sa kabila, sa katabing hospital. Kasi nga alam nila na galing kaming St. Luke's. Ang kala nila may pera kami, so pinagda-down kami ng 50,000. So, hindi naman namin alam kung saan kami kukuha ng ganong halaga. Kaya, doon na lang kami talaga. Sinugal na namin doon. Ayan, kung sino man makakatulong, malaking pasasalamat na yun sa amin, guys. Kaya, yun, babawi ako sa inyo naman. Pagka, halimbawa, may mga content naman ako about sa mga tip naman sa mga alaga nyong aso is kung paano nyo siya gagawin or mga tips sa alaga nyo, libre ko naman din yung i-advise sa inyo. Baga, pagka mga sa mga behavior, mga ganong topic naman, wala namang problema sa akin yun. Basta, ang goal ko lang talaga ngayon is nasa maging maayos yung kalagayan ng tita ko kasi yun nga, gaya nga ng sinasabi ko is tinuturing ko siyang isang bayani talaga para sa amin kasi una sa lahat, yun, broken family kami. Kumbaga yung tita ko na talaga yung tumayong nanay ko. Tapos, naging nanay sa mga kapatid namin. Nag-aalaga sa amin. Hanggang sa nagkaroon ako ng asawa. And, yun nga, syempre, wala naman siyang ibang pamilya. Kaya, yun, kasama pa rin namin siya. Hindi pwedeng hindi mawala sa amin si tita. Kaya, gusto ko sana makabawi sa kanya pagdating ng araw. Yun, si tita hanggang ngayon, siya rin yung nag-aalaga sa anak namin kasi nga pumapasok kami dalawang mag-asawa sa trabaho. So siya yung naiiwan talaga magbantay sa anak ko. Yun, talagang ano lang, pagpasok ko lang talaga, ganito kami tuwing papasok ang January, nagsusunod-sunod na yan hanggang sa kung paano namin lalagpasin yung mga problema namin. So, taas na ulang kaming hinaharap at pinagpapasa Diyos na lang namin. So, kaya kayo, maniwala lang kayo sa Diyos dahil lahat yan is kaya niyang solusyonan yung mga problema natin. Nandiyan lang siya palagi. Sana maging okay lahat bukas kasi ngayon hindi mo na ako matutulog hanggat hindi ko naayos ng video na to. Sana bukas maraming tumulong sa amin, tumuporta sa akin para sa pamilya ko. Yun, gabayan mo kami, Panginoon, sa hamon na ikaw nakaharap namin ngayon. Yun lang guys, wala na akong iba pang masabi kasi sobrang drain na rin talaga ako. Hindi ko na alam kung ano pang mga kailangan kong sabihin pa siguro. Basta sinare ko lang talaga yung nangyari ngayong gabi, kung gaano kahasil yung ginawa namin. Kasi yun nga talaga, mahirap dito sa Pinas kapag ka nagkasakit ka. Kawawa ka talaga kapag ka wala kang dito. Kaya yun, payo ko sa mga sa mga kabataan dyan na alagaan nyo yung sarili nyo. At tayo naman, alagaan natin yung mga sarili, hindi lang siguro sa sarili natin, pati sa kapaligiran natin, magkaroon din tayo ng pagpapahalaga sa nakapaligid sa atin dahil hindi lang rin tayo yung naapektuhan ng kalagayan ng sakit na yung iba makakahawa or yung iba tatamaan, diba? So yun, manahin na lang natin, pagpasa Diyos na lang natin lahat. Masakit na sa ulo talaga. So yun guys, bali kita-kits na lang tayo sa susunod nating vlog. Bali pang day 3 na nga pala natin, no? Pang day 3 na natin na wala na tayong yosi. Kumbaga talagang stop na talaga muna or stop na talaga as in kasi hindi wala sobra na talaga. 17 years na ako naninigarilyo or 17 or 18 years parang ganun. So stop na natin yan para naman makaano tayo, alagaan naman natin yung pangangatawan natin. Syempre magte-30 na tayo. So yun guys, kita-kits na lang sa susunod na video natin. Sana sa mga kapanood na ito, kung sino man gustong tumulong sa inyo sa amin, maraming salamat. So yun lang, peace out.